paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanyeras at ako po ang Panyera ng Bayan sa ngalan po ni Attorney Cam. Ako po si Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Today is Friday the 13th. October 13, 2023. Kumusta po kayo ngayong araw ng Biyernes, Swell Day? So wag nyo na pong sabihin na malas ang Biyernes dahil ngayon, Swell Day! Swerte ang araw na ito! At syempre, samahan nyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Did you miss me, guys? Pasensya na po kayo, Siguro naman yung mga regular na listeners, na viewers ng ating programa, especially nung Friday, last Friday, alam niyo po kung ano yung sitwasyon ko, Hinika po ako sa oras ng programa. Kaya, ayan, tuloy-tuloy. Nagkaroon po ako ng trangkaso, kaya ito. Pero ngayon po ay medyo okay na ako, kaya samahan niyo po ako, ha? Kayo naman po ay mag-iingat dahil uso pa rin ngayon ang trangkaso, Lalo-lalo na sa may mga comorbidities, so ingat po tayong lahat. Dos Kumpanyeras. Anyway, bago po tayo mag-umpisa sa ating talakayan, eto po, meron pa po tayong may both mix, good news and bad news dahil namumuro po ang dagdag bawas sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya po ng oil industry players, posibleng nasa higit piso ang rollback sa kada litro ng diesel at kerosene. Pero bad news po para sa mga gasoline users dahil posible po na hindi bababa sa 30 centavos ang taas sa kada litro ng gasolina. Maari pa po itong magbago depende sa mangyayari ngayong Biyernes na huling araw ng trading ng mga produktong petrolyo. Malalaman po natin ang final price ng adjustment sa Tuesday morning kung kailan nagtitake effect itong adjustments na ito. Samantala, tingnan natin, yung mga taga Mindanao, hindi pa po kayo pwedeng maglaba at magkula dahil bagaman at tapos na po ang pag-ulan sa bansa, meron pong sama ng panahon, kaya po hindi pa rin pwedeng hindi pa rin po pwedeng maglaba sa Mindanao ngayong weekend. Dos Kumpanyeras. Anyway, magiging maganda po ang ating talakayan. I know we have discussed several times, actually twice, na-monitor ko po ito, 2021 at saka 2022. Diniscuss po natin ang tungkol sa sangla-tira. Ang tanong natin last time kung legal ba ang sangla-tira, Pagkatapos nasundan naman ito, yung question natin, yung talakayan natin, na ano yung pwede mong gawin, kapag ayaw ibalik sa iyo ng pinagsanglaan mo sa sangla-tira ang property. Dos Kumpanyeras. Pero tonight po, hindi po yun ang tatalakay natin, although may kaugnayan pa rin sa sangla-tira. Dahil po, kung namomonitor po ninyo sa balita, doon somewhere in the south, meron pong 70 katao na nabiktima ng sangla-tira scam. Ano ba ang ibig sabihin nito? Abay, yun pong iisang property, isang apartment unit, isinangla-tira sa iba, pero yun palang nagsasangla-tira ay hindi naman po siyang may-ari. Dos Kumpanyeras. Alam ko po na medyo malaki ang kita or kinikita ng mga nag-i-invest sa sangla-tira. Ang sabi nga nila,
yung usually na renta, medyo malaki-laki na yun. Kaya na nung bayaran ng ating kuryente, ang tubig, gayon na din ang internet. Ayan, kapag ka medyo yung regular na parentahan. No? On top of that, syempre, marirecover mo pa din ang ipinautang mo or pinaluwal mo. Usually, ito ay medyo may kalakihang amount. Kaya lang, no, meron pong risks na kasama dito. Unang-una, kapag ka po hindi pala may-ari ang ating katransaksyon. Dos Compañeras. Pangalawa, bagaman at may-ari, scammer pala ang may-ari nito at kung kani-kanino na ipasanglatira ang property. Dos Compañeras. Kaya naman po para sa atin lalo na maraming magbobonus ngayon. Dahil malapit nang matapos malapit nang kalagitnaan ng Oktubre, last week ng November, usually nagkakaroon na ng 13th month pay, lalong-lalo na yung mga nasa gobyerno, yung iba dyan ini-invest at isa sa mga posibleng paglagakan ng investment ng iba, itong sanglatira. Pero ang tanong, paano ka ba makaiiwas na mabiktima ng mga scammers ng sanglatira? Dos Compañeras. Yan po ang tatalakayin natin tonight. And of course, samahan niyo po ako and if you have questions, no? Especially for those na gustong mag-invest sa sanglatira, ay pwede po kayong mag-message sa 0919-2826-485. Gayun din, pwede po kayong magpadala ng inyong questions dito po sa ating DZRH TV 4K live stream sa YouTube at gayun din sa ating mga DZRH Facebook pages. Ang DZRH Dos Compañeras Facebook page, gayun din ang DZRH News Facebook page at ang ating DZRH News Television Facebook page. Dos Compañeras. Live po tayo sa 4 na accounts na yan at pwede po kayong manalo din para sa mga nanunood tonight, no? Nanunood, nakikinig sa 666 sa talapihitan sa inyong mga radio or sa kung anumang frequency naroon kayo dahil live po tayo nationwide via 21 relay stations and of course gayon din sa ibang mga action radio stations and gayon din sa DZRH News FM, lalong-lalo na dyan sa General Santos City. So pwede po kayong mag-message ng inyong sagot sa ating DZRH Malakas promo question tonight. At yan po ay ipa-private message po ninyo sa DZRH Dos Compañeras. 2 pong winners ang mapipili tonight. At of course, tatanggap ng 500 pesos. So si Attorney Cam po ang magpapadala sa inyo, ang siya ninyong makakausap para magpadala ng inyong mga premyo. Dos Compañeras. Okay, umpisahan na natin before we pause for commercial. Unang-una, ano nga ba itong konsepto ng sanglatira? In the past, we have discussed this, na ito ay isang legal na konsepto. Ang basehan nito ay ang Civil Code provision on antichrisis, tinatawag nating antichrisis, na para bang konsepto ng mortgage o sangla except, ang pinagkaiba po nito sa sangla po kasi ay yung possession o pag-uukupa sa property o pag-enjoy ng mga fruits ng property na ito ay hindi nalilipat doon sa pinagsasanglaan. Sa konsepto po ng sanglatira o tinatawag na contract of antichrisis, nalilipat po ang possession, pag-uukupa o paggamit ng property doon sa sumasangla. Dos Compañeras. Meaning to say, siya po ang temporarily yung nagsangla, yung pinagsanglaan, ang temporarily gagamit at mag-i-enjoy ng property na subject ng sanglatira. Dos Compañeras. Yun pong kinikita doon sa property, kung ito ay pinarirenta, yun po ay ina-apply bilang interest doon sa pautang. So ibig sabihin, halimbawa, Pars Melvin, ang pautang sa sanglatira ay 200,000 pesos over a period of 1 year. Halimbawa, babayaran yung 200,000 pesos sa loob ng 1 taon. Yung pagpaparenta, say pinaparentahan ninyo ng 10,000 kada buwan. Yun po ay mapupunta, ang mangungulekta nito dapat, ay yung pinagsanglaan.
bilang i-apply doon sa interest at kung sakasakali, no, sobra-sobra, ito po ay i-apply doon sa or maaawas doon sa principal na babayaran. Dos Compañeras. Okay, so yan po ang konsepto ng sanglatira na karaniwan or kadalasan nagiging ugat ng scam. Ayan. So sana po kung kayo ay nag-iisip, tutok na at lakasan na ang mga radyo. Magandang gabi po muna before we pause for commercial. Magandang gabi po sa ating mga nanunood sa DZR ko. Sumasama sa atin tonight. Mga nag-team building dyan sa Quezon, ang grupo ni Attorney Cam. Gayun din, magandang gabi po Aunt May. Gayun din Ricardo Messina na nanunood sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. At yung mga nagsa-celebrate po ng kanilang kaarawan, birthday today ni Rex Sabeliano Alfonso. Ito ay taga-provincial government ng Cotabato City. Gayun din, si Tita LV Gallardo, dyan naman sa Las Piñas City. Birthday din nung isang araw ni Princess Chaisal Kiram ng Sultanate of Sulu. Si Iceman ng Star City. Happy birthday sa iyo, Ice Benitez. Gayun din, happy belated birthday, Tita Linda Mabunga. And birthday din ng pinsan ko, si Mylene Soleta bukas. Gayon din si Kuya Mario Manuba, pinsan buo ko ito. Kuya Mario Manuba dyan sa Malibago, Torrijos, Marinduque. At si Maluta Bar, si Amiga Maluta Bar ng, ano bang stasyon ito? Dati nating kasama sa DYRC. Dyan sa Cebu City, and of course Kuya Jinggoy Fondevilla, suki natin, at Mr. Ray Rivas sa 16, at happy birthday din sa iyo, Teacher Venus Saher dyan sa Benavista, Marinduque. Dos Compañeras. Of course, naimbag arabi, Madam Aunt May and Madam Grace Recta. Kaya din sa iba pa nating mga tagapanood, hindi ko pa nabubuksan yung aking Facebook page. Pero ako po ay tumatanggap na ng inyong mga questions, kaya pwede na po kayong magpadala ng inyong mga questions bilang comment para mas madali ko pong makita ang inyong mga katanungan. Ayan. So, ayan. So, magandang gabi muna, Eleni Fernandez, kaya din JC Son Fernandez, Daphne Hidalgo, May Sanchez, Mami Belen Rivera, Federico Bagisi, and of course, Odette Ogsales. Nanunood din sa atin, Merly Shena Roquillos, dyan naman sa Bacoor, Cavite, and Eduardo Narvaez. Ma'am Grace Recta, sabi niya, glad to have you back, Attorney Rina. Thank you very much, Ma'am Grace Recta. And Naimbag Arabii, gayon din Kenneth Arevalo at Odette Oxales. Yung mga nanonood pa po dyan, shout out lang po sa inyong lahat. Yung mga hindi ko na-mention, magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Compañeras. And of course, magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras para sa more talakayan. And to answer your questions, dyan lang po kayo. And of course, we have DZRH Malakas promo. Dito po sa Dos Compañeras, 2 ang mananalong winners. Ang question po, babanggitin ko na para makatutok kayo at syempre makuha na ninyo yung answer sa ating talakayan later. Sa Civil Code, ito yung tanong. Sa Civil Code, ano ang legal interest rate kung sakaling nagkaroon ng delay? O ano ba yung sa Tagalog yung delay? Na-delay ang pagbabayad sa utang. Dos Compañeras. Ipadala po ang inyong sagot via private message sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Diyan lang po kayo. Ito po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang Panyera ng Bayan. Nagsisolo ngayon. Ako pa si Attorney Rina Seco at tinatalakay po natin kung ano ba yung mga pwede nating gawin or maaari nating gawin para hindi tayo mabiktima ng sangla tira sakaling tayo ay mag-i-invest dito. Dos Compañeras. Of course, we also have DZRH or Dos Compañeras Malakas promo kung saan 2 po ang mapipiling mananalo ng tag 500 pesos tonight para sa mga swerteng nanunood at sasagot sa ating question of
deny. Yan. Unang-una po, no, binanggit na natin ano ba yung konsepto ng sanglatira. Ito ba ay legal? Binanggit natin that this is legal. Actually, this is under the concept of a contract of antiquities kung saan meron pong primary loan, may pagkakautang, may nagpapaluwal, merong tumatanggap ng pera, in return yung property niya ay itine-turn over niya bilang collateral. At the same time, bilang ito po ay kumbaga ay dito kukunin yung interest kung sakasakali at mai-enjoy ito na ang sumasangla. Dos Compañeras. Okay. And ito pong ating tinatalakay, primary, ang kailangan po natin gawin ay ang due diligence. Ano ba pag sinabing due diligence? Siyempre, iba yung pag-iingat. Ayan. Para kang nag-i-invest, yung regular na investment. Uy, sigurado ba ito? Tama ba ito? Kung ikaw nga ay bibili ng kahit ano lang sa palengke, tinitiyak mo, kahit halagang 10 piso lang, baka naman bulok na yung binibenta mo, di ba? Ay, how much more kapag may kalakihan na halaga ang involved. Kaya importante po, ina-ascertain natin, ano ba itong subject ng sanglatira? Sino ba ang may-ari nito? Tama ba na yung nagpapasanglatira na ito, ay siya ba ang may-ari ng property? O kung hindi man siya ang may-ari, ano ang kapangyarihan o ano ang pinag-uugatan ng kanyang karapatan para ipasanglatira ang property na ito at kunin ang pera ko? Dos Compañeras. So unang tatanong, pagka pinakawalan ko na ba yung pera ko, ibinigay ko ba sa kanya? Sigurado ba yung pera ko na maibabalik pa? At sigurado ba nakikita ako dito? Otherwise, abay wag po kayong tutuloy. Malamang, scam yan. At syempre, para din yun ma-ascertain, tingnan din natin kung ano ba yung mga dokumento na available o kayang ipakita nitong nagpapasanglatira. Meron ba siyang titulo sa property? O kung wala siyang titulo sa property, ano ba yung ebidensya or katibayan ng pagmamay-ari niya? Dos Compañeras. O kung hindi man siya ang may-ari, meron ba siyang special power of attorney na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan para maisanglatira ang property na ito? At take note, yung kapangyarihan po na yon, kung makikita sa special power of attorney, ay dapat po'y malinaw na nakasaad doon na ang transaksyon ay para sa sanglatira, hindi para bentahan. Take note po, marami ang nag-aakala na pag may SPA, kung anong authority na ang binibigay, lahat, all-encompassing. Hindi po totoo yun. Ang special power of attorney, kailangan po nating busisiing mabuti. Bakit? Nakasaad po doon yung limit, yung scope ng kapangyarihan na ibinibigay doon sa pinibigyan ng kapangyarihan. Dos Compañeras. At ang kapangyarihan na magsangla ay hindi kasama ang kapangyarihan na magbenta. And vice versa. Anong ibig sabihin nito? Kapag may kapangyarihan na ibenta, hindi ibig sabihin may kapangyarihan din na isangla ang property. Totally magkaiba. Kaya titingnan po ninyo sa special power of attorney, ano specifically yung ibinibigay na kapangyarihan sa kanya. Kasi baka mamaya dyan, binibigyan lang siya ng kapangyarihan na asikasuhin yung pagbabayad ng amilyar. Diba? Pagkatapos isinangla sa inyo. Dos Compañeras. Abay, nagka-leche-leche na. Hindi ba? Okay. Pangalawa, other than the documents available, sino ba? Meron bang occupant? Meron bang nag-occupy, nakatira, gumagamit sa property? Sino ba ito? Baka naman ito'y nakasanglatira na din. So maganda po na magkaroon kayo ng ocular inspection dahil kailangan yung makausap, ma'am, bakit nakatira kayo dyan? Ano po ba kayo dyan? Baka naman yun ay sinasabing siyang may-ari. Di ba? Importante rin po na makausap ninyo yung mga kapitbahay. Ano po ba ang status ng bahay na ito? Gaano na po ba katagal ito?
kasi kailangan po ninyong ma-ascertain na tama yung mga impormasyon na ibinibigay sa inyo. Dos Compañeras. Yung mga kapitbahay po, dahil sadya sa atin ng mga marites at tolits, no? Yung mga kapitbahay po ang makakapagbigay sa atin ng mga impormasyon tungkol doon sa status o kalalagayan o kondisyon ng property, no? Kung ito ba ay may naghahabol, sino ba ang may-ari nito, no? And of course, you ascertain yung identity ng mga nakakausap ninyo. Dos Compañeras. At syempre, kapag ka po kayo ay nagkasundo at nag-decide na kayo na, o sige, I'll go for it. Yan. Magbabayad ako sa magkanong halaga. Magkano ang kailangan mo? Bago kayo magbitaw ng pera, siguraduhin po ninyo na lahat ng kasunduan ninyo ay naisa sa papel ninyo. Anong ibig sabihin nito? Nasusulat ang lahat. Ano yung mga terms and conditions? Ano yung mga kondisyon ninyo? Magkano ang interest na babayaran? Kung sakasakali magkaroon ng sira, no? Paano yung repair? Sino ang gagastos nito? What about the taxes? No? Importante din. And of course, whether or not inaalaw kayo na iparenta ito sa iba. Kasi take note po sa konsepto ng sanglatira, maaaring ikaw lang na sumasangla ang pinapayagan niyang tumira at yung pamilya mo. Kasi yung supposedly, instead na magrenta ka ng bahay, yung kalakaran na rate, yun ang i-apply bilang interest doon sa pagkakautang sa'yo. Kaya dapat po, no, na malinaw sa atin at naka-indicate doon na binibigyan ka rin ng kapangyarihan na patirhan sa iba o isangla sa iba ang not isangla, kundi ipa-lease or parentahan ang property sa iba. Dos Compañeras. At syempre pa, yung manner of foreclosure. At syempre, dapat identified yung pagkakautang, say nagbigay ka sa kanya ng 200,000 pesos, hanggang kailan ito? Ito baka naman ito ay open-ended, walang term. Hindi po pa pwedeng walang term, no? Sa mga korporasyon lang ngayon yung mga perpetual na kabuhay ng ating mga korporasyon. Dos Compañeras. So, importante po na dapat ay nasasaad doon ang lahat ng mga kondisyon ng inyong kasunduan. Dos Compañeras. So, having said that, no, tatanggap na po ako ng inyong mga questions dahil syempre, as promised, no, yun lang po ang dapat ninyong tandaan kapag kayo ay magsasanglatira. Yung question na ano nga ba ulit yung malakas promo? Ang malakas promo question po natin tonight, ano sa civil code, no? Sa civil code, ano ang legal interest rate kung nagkaroon ng delay sa pagbabayad ng utang? Ipadala po ang inyong sagot via private message sa DZRH Dos Compañeras. Importante po yung interest, bakit na naka-indicate doon sa inyong kontrata ng sanglatira. Bakit? Kung wala po kayong kasunduan sa pagbabayad ng interest, hindi po maaaring igiit or singilin ang interest doon sa pinagpautangan ninyo o sa may-ari ng property. Dos Compañeras. Mainam din na ilagay na po ninyo kung magkano ang gusto ninyong interest. That way, yun pong parenta, kung sakasakaling pinaparenta ninyo yung sinanglatira, makukompute po yung interest, no? Dahil yung monthly parenta, yun po ang lalabas na interest at yun po ang lalabas na kita ninyo sa inyong sanglatira. Dos Compañeras. Bakit din importante na naka-indicate ito? Bagaman po kasi at wala na tayong usury law o yung batas na nagsasabi na hanggang dito lang ang inyong kasunduan ng interest, ang sinasabi po kasi hindi pa rin pwede na mag-charge ng kataas-taas abot impyerno na interest. Importante din po na napapagkasunduan ito para hindi na maging subject pa ng away. Kasi kung sakasakali na nagsabi kayo na subject to payment of interest o kami nagkakasundo na magbabayaran kami na nababayaran itong 200,000 pesos na ito with interest of whatever per annum. Pero hindi ninyo naisulat kung magkano.
Kung hindi po ninyo naisulat, abay, lalagpak po doon sa 6% lamang. At kapag ka rin po nagkaroon ng delay at wala rin po kayong stipulation, ay hanggang 6% lamang po ang inyong matcha-charge. Dos Compañeras. Ayan. So yun po ang dapat nating tandaan. Again, it's 6% per 6% po per annum. Hindi po ito per month. No, kaya po dapat ay malinaw sa atin ito. Dos Compañeras. Kaya yung mga nangutang dyan, bagaman at hindi sanglatira, no? Nangutang, wala namang kasunduan na exact, no, na amount of interest. Doon lang kayo mahuhulog sa 6%. Baka naman 6% per day, hindi po per annum or kada taon. Kada tuig ba? Sabi pa ng mga Cebuano or ng mga Bisaya. Magandang gabi muna sa iyo, Jerry Sumangaysay, JC Son Fernandez, and of course, magandang gabi sa iyo, Nancy Madrona. Maraming salamat sa masarap na sabaw na sinigang. Gayon din Margie Lim, Ditas, and Benjamin Lim. Gayon din si Jerome Lorenzo. Magandang gabi sa iyo. Dos Compañeras. Si Michael Bay at si Chia Laron ay nanonood sa atin. Gayon din si Federico Bagisi at si Magdalena Martin. Si De Vera Estolas Maki nanonood diyan sa ano bang tawag dito? San Jose del Monte, Bulacan ba ito? Yes, magandang gabi po sa inyo. And of course, Valentino Milena Poncha at si Ma'am Roxanne Costo ay nanunood din sa atin tonight. Ayan. So mamaya po sasagutin ko na yung iba pang mga tanong dito. Nag-shift po ako sa ating mga social media pages para mabasa ko rin po ang inyong mga questions. Sabi ni Valentino Milena Poncha, pagkaantala yung delay. Thank you very much. Nahirapan po ako. Nag-iisip po ako ng English, na-translate ko siya in Tagalog sa pagsasalita. Anyway, okay, sa unang question, pwede bang maisang latira kahit hindi pa settled ang buwis? Ayan. Dos Compañeras. So, yan. So, pwede bang maisang latira kahit hindi pa settled ang buwis? Okay. Ang sinasabi po kasi ng batas, yung creditor o nagpautang o yung pinagsanglaan ang siyang magbabayad ng buwis. Of course, pwede rin itong maiba, no? Depende sa inyong kasunduan. Kung walang kasunduan, yung nagpautang o naglabas ng pera ang siyang magbabayad ng buwis. Subject, of course, doon sa maaari niya itong i-charge doon sa pagpaparenta or doon sa may-ari ng property later on. So, although kung ito pong tinatanong ninyo, no, ay tungkol doon sa buwis for previous taxes. Let us say, for example, yung mga unpaid taxes bago pa kayo mag-occupy sa property, syempre, hindi ninyo dapat bayaran yun. Unless, of course, sabihin nyo na, babayaran ko na lang, pero i-reimburse mo ako or i-charge ko pa ito dito sa aking mga matatanggap. Dos Compañeras. So, yun po yun. In short, ikakarga po ninyo doon sa, kung pinaparentahan, doon sa renta. Yan. Hindi doon sa hindi nyo shoulder doon sa nagre-renta, kundi doon sa bayad niya, doon ninyo i-charge. Yan. Merong question dito, kung nabiktima ba ng scam, ano po ang pwedeng ikaso? Saan po pwedeng ireklamo? At pwede pa po bang mabawi ang pera? Kapag ka po ganito, ito pong estafa ang tinatawag dito. So, estafa, dahil ito ay kriminal na kaso, ito po ay kailangang dumaan sa prosecutor's office para sa preliminary investigation. Magfa-file po kayo ng affidavit, pagkatapos ipatatawag itong taong ito. Kaya nga po importante i-ascertain ninyo yung identity ng inyong katransaksyon. Makuha din ninyo yung kanyang address, no? Kaya din, dapat makuha din ninyong valid IDs para matiyak po ninyo na ito nga ba ito? Baka naman ito ay peke, di ba? Importante po yun. Dos Compañeras. Ngayon, kung mababawi pa ang pera, kapag ka po, let's say, either mag-settle siya,
kung hindi pa kayo tinatakasan o kaya naman ay naipanalo na ninyo ang kaso sa korte, maaari pong i-award. Pero there is no guarantee na makukuha pa ninyo ang pera ninyo. Dos Compañeras. Maliban na lang kung talagang hindi siya scammer at talagang nagipit lang talaga kaya natukso, maaari pong mabawi pa ninyo. Pero usually, kasama po kasi yung civil aspect ng kaso kapag ka po nag-award. No? Yung award po is one thing at ibang one thing din yung actual na pagkakakuha ninyo sa bayad. Kung na-award, nag-end sa kaso at nanalo kayo, na-award yung sinasabi dun sa desisyon na dapat maibalik, yung perang ninyo with interest of blah blah blah, of course yun po, pwede po ninyong syempre ipa-execute kung ano man ang ari-arian na meron yung kinasuhan ninyo para yun po ang isusubasta at ibabaya doon sa pabayaran dapat sa inyo. Dos Compañeras. Siyempre, yan po ay matagalan. Kaya nga po, instead na dumating tayo sa punto na gano'n, importante na iwasan natin na hindi tayo mapunta sa ganong sitwasyon. Ayan. Ito yung next question. Sa sanglatira po ba, kailangan pa namin ang titulo para safe kami sa pagtira sa kanila? Okay. Hindi po ninyo kailangan kunin ang titulo. Ano? Although, maaari po talaga ninyong ihilingin na makita ito dahil parte ito ng due diligence. At the same time, no, kailangan po ninyo kasi mas maganda na ipa-annotate po ninyo yung inyong transaction. Anong ibig sabihin nito? Yun pong kopya ng kontrata ninyo. Pupunta po kayo doon sa Registry of Deeds. Kung ito ay titulado, punta kayo sa Registry of Deeds at ipapa-annotate po ninyo, ipapasulat po ninyo doon sa likurang bahagi ng titulo ng property na itong property na ito ay nakasanglatira kay Boy Kulot. Yan. Importante po yan. Bahagi po ito ng due diligence. Dos Compañeras. That way, then, na-check din po ninyo kung yung titulo ba, yung pangalan ng may-ari doon sa titulo ay parehong tao nang nagsasanglatira sa inyo. Importante po yun. Dos Compañeras. Ayan, si Christian Carlo Villarasa, sabi niya, hindi po, sa Brooks Point, Palawan, sabi niya, hindi kayo nagkakatempo ni Attorney Cam. Opo, nagkasakit po ako si Attorney Cam naman. Meron po siyang activity ngayon sa Quezon. Nagti-team building po ang company nila ngayon. Dos Compañeras. Ayan, my next question. Kung nakasanglatira, pwede pa bang ibenta ang property? Yes, provided po yung bagong owner o yung bibili ay niirirespeto niya ang inyong kasunduan doon sa unang owner, ang sa seller. Ang importante, kaya nga po importante na ipa-annotate ninyo yung inyong transaction. That way, no, kapag ka po may bagong owner o may bibili o nabili na niya, aware siya na, ay, meron palang kontratang ganito. So, alam din niya na kailangan niya itong irespeto or igalang dahil syempre, pinasok mo ang ganong transaksyon, binili mo ang property knowing fully na itong property na ito ay under pa ng sanglatira contract. Dos Compañeras. Yan. Si Saturnina Laway na nanonood sa atin, gayon din si Alfredo Oredina na nanonood sa atin sa DZRH News. Now, meron pong next question. Attorney, paano po umalis na ang nagsangla sa bahay, ang sumangla ng bahay sa akin kahit tapos na ang kontrata at bayad na ang full amount. Ibig sabihin, ayaw umalis, siguro ito. Ayaw umalis ng sumangla ng bahay sa akin kahit tapos na ang kontrata at bayad na ang full amount. Dos Compañeras. Okay. Kapag ka po ganito, syempre illegal na yung kanilang di po ba? Illegal na yung occupation dahil tapos ng kontrata, wala ka ng obligasyon, dapat inire-release na niya ang property. Ibig sabihin, tinitturn over na. By the way, no, kapag ka po kayo nag-execute ng contract,
dapat po ay naka-indicate din yun na automatic turnover upon expiration ng kontrata. Dato hindi na kayo magkakaso-kaso pa, no? Baka pahirapan pa, no? Na baka may extension kasi kailangan pa maghanap ng bagong lilipatan. So dapat po ay automatic na ito, no? Kapag kayo ay nagsulat sa inyong kontrata. Now, kapag ka po ganito, syempre, pwede po kayong magkaso, halimbawang ayaw umalis, ayaw ibalik ang property, unlawful detainer. No? Dadaan po kayo sa korte. Bakit? Hindi naman po kasi pwedeng ilagay sa ating mga kamay ang batas. Yan. Otherwise, tayo din po ang magdurusa dahil tayo ang makakasuhan dahil meron po tayong tinatawag na unjust vexation kung hindi natin ilalagay sa proseso ang ating pagdemand na makaalis sila. Dos Compañeras. Ayan. So, unlawful detainer within 1 year kapag ka po nag-arise ang ating karapatan na paalisin sila. Pag lumabas na po dito, iba na pong usapin. Sa regional trial court po kayo pupunta, mas mataas na korte kumpara dito sa unlawful detainer na doon lang po kayo sa municipal or municipal circuit trial court or municipal trial court in the cities. No? So, unlawful detainer po ang tawag dito. Para mapaalis niyo, yun po yung specific para sa eviction na tinatawag or ejectment. Dos Compañeras. Ibig sabihin, ipapa-eject nyo, paaalisin nyo siya. So, just the same, bago po naman kayo makapunta sa korte, demand letter, pagkatapos po ay, other than demand letter, pupunta po kayo sa barangay, at tapos nun hindi pa rin kayo nagkasundo, tsaka po kayo pupunta sa korte. But, yun pong demand letter, yun pong certificate of file action mula sa barangay, ay requirement po doon sa pagsasampa ninyo ng kaso sa korte. Dos Compañeras. Ayun. So, next question. Balik rin naman natin doon sa question ni Dennis. Kasi si Dennis po yung question. No. What if it's the other way around? Sasangla-tira pero after makuha ang pera, hindi na turn over. Oy, nagpakawala ka na ng pera, binigay mo na yung, let us say, 200,000 pesos for 1 year. Hindi turn over sa yung property or siya pa din ang nangungulekta noong renta, no? Ano naman ang pwede mong gawin? You have 2 options. Pwede kang mag-demand for specific performance. Ibig sabihin, pumunta ka sa court para i-compel, no, yung other party na tumupad sa inyong usapan at i-vacate na ang property or tawag doon, i-turn over sa iyo ang koleksyon or ibigay sa inyo ang karapatan na mangolekta ng renta mula sa tenant. Or, pwede din naman na i-rescind ninyo or ayoko na, hindi ka tumutupad sa usapan. Breach of contract yan, so ayoko na. Manghingi rin po kayo ng damages or daños perwisyo. Dos Compañeras. Okay, so may question dito. Safe po ba kumuha ng sanglatira tapos rights lang meron ang may-ari? Okay, ano pong rights ang meron siya? Is it rights na to occupy? No, ay hanggang kailan po yung rights na yon? Kasi depende po kung ano yung nakakapaloob dun sa rights. Is it rights na pwedeng mag-ripen into ownership later on? Or is it rights lang to occupy? No? Depende po kung ano ang extent ng rights na meron siya. Usually common ito sa mga informal settlers. Uy, rights lang, ibibenta ko sa'yo. Or isang latira mo. No? Paano pag pinaalis? No? Siyempre, yung may-ari. Pag biglang dumating si may-ari at sinabi na, umalis na kayo dyan, ipapa-evict kayo, i-check kayo sa property, wala po kayong magagawa. Because wala namang kapangyarihan yung may-ari ng property, yung nagpapasanglatira sa inyo over the property. Sila yung mga common na tinatawag natin na squatters. No? Of course, hindi na po yan yung politically correct term ngayon. Ang tawag po sa ating UDHA law, yun sila yung mga informal settlers. Dos Compañeras. Kaya importante din po na malaman natin ano yung extent ng rights na yun. Kasi baka mamaya pasa-pasa lang, rights ko no, pero hindi naman pala totoo. Ayan. So, eto, magandang gabi po sa iyo, Marcelo M. Sabi niya, it's nice to hear your voice, healthy voice, Attorney Rina, sabi ni Marcelo M. Eto,
Merong question dito, si Divera Estolas Macoy. Sabi niya ganon, may tanong lang ako, gagawa kami ng EJS. Ano bang magandang ilagay na tagapagmana? Deed of donation portion of lots sa EJS o tagapagmana ng portion of lots? Actually, ang controlling, wag na po ninyong i-donate, kung ang extrajudicial settlement at kayo-kayo walang magiging bigayan, ba't maglalagay kayo ng donasyon? Kasi pag insert kayo ng donasyon doon, other than ng estate tax, baka magkaroon pa kayo ng donor's tax. So, na pinaghahati-hati ninyo ang property na ito, at ito kay A, mapupunta yung ganyan, lagay nyo doon, kami mga tagapagmana ni A and B or ni A ay nagkakasundo, hahatiin ng property sa ganitong paraan. Wag nyo na pong lagyan na dinudonate sa amin ng magulang namin. Baka magka-issue po kayo. Dos Compañeras. Direct to the point kapag nagsusulat po kayo ng mga legal documents. Alam niyo po kung bakit nagkakagulo ang mga abogado at ang mga parties sa korte? Kasi hindi direct to the point magsulat. Diba? Masyadong maligoy. But of course, kung lahat ay direct to the point at malinaw, baka naman walang kami ng trabaho. Dos Compañeras. Ayan. Anyway, Lalaine Paloma at si Magdalena Martin ay dito sumasagot. I-private message po ninyo sa Dos Compañeras. Ayan. Meron po mga questions pa dito na sasagutin natin. Magko-commercial lang po tayo. But pwede pa rin po kayong sumali. Hindi pa po ako nakakapili ng mananalo tonight. So, sa Civil Code, ito yung question natin sa Malakas Promo. Sa Civil Code, ano ang legal interest rate kapag nagkaroon ng delay or pagkaantala sa pagbabayad ng utang? I-private message po yan sa DZRH Dos Compañeras. Ate Lily Baradi and family, magandang gabi muna sa iyo. Of course, Tita Sita and Tita Mimi Arilio, magandang gabi din po sa inyo. Dos Compañeras. At magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna ang mga paalala, dyan lang po kayo. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Dos Compañeras po, kasamang nagsusolong panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At tinatalakay po natin yung mga tips, or nabigay na natin kanina, yung mga tips kung paano maiwasang mabiktima ng sangla tira scam. Si Aldas Villamater, sabi niya, ask ko lang po kung magkano ang tamang interest rate kapag nagsangla ng property. Actually, ito po ay depende sa inyong pag-uusap ng nagsasangla at pinagsasanglaan. Ang importante lamang po, una, na isusulat ito at napagkasundoan at nasusulat ito. Sinasabi po ng batas na may kalayaan na kayo na mag-stipulate ng gusto ninyong interest rate. Pero, meron pong mga pagkakataon na napakataas ng interest rate at maari pong dumulog sa korte ang debtor o yung may pagkakautang para ipareduce ito. At kadalasan, nare-reduce ito to 12% per annum. Dos Compañeras. Okay, may question dito. Sabi niya, itatanong ko lang po kung hindi na ba talaga pwede magbigay na ulit ng copy ng contract ang may-ari ng bahay kasi yung copy ko po ay na-misplace. Ayaw na po akong bigyan. Okay. Ito po yung importansya ng pagpapanotaryo. Kapag ka po nawala ang kontrata ninyo at ayaw magbigay ng other party, pwede po kayong pumunta sa nagnotaryo sa document ninyo, assuming legit po ito dahil sila po ay merong file, Isang kopya, napansin niyo kapag nagpanotaryo kayo, yung isang kopya po doon, iniiwan doon sa notary public. Kasi ito po ay isinasubmit. Meron pong, repository ng mga dokumentong ganito. Kaya pwede po kayo mag-request ng certified true copy ng inyong kasunduan. Dos Compañeras. May karapatan po bang tumanggap ng sangla na alisin anumang kanyang pinagawa sa bahay o sirain kapag natubos na ang sangla? Okay. Ang sinasabi po ng batas, yung contract ng yung provision ng antiquities, yung mga necessary at useful, yung mga necessary repairs ay na-charge doon sa creditor o doon sa sumasangla,
yun pong mga expenses dito ay pwedeng i-deduct doon sa mga fruits o ano yung kinita doon sa property. Dos Compañeras. So yung pong creditor, yung nagpaluwal ng pera, i-charge po naman niya doon sa kinikita ng property. Now, meron pong question. Therefore, ibig pong sabihin nito, no, hindi po niya maaaring tanggalin, no? Dahil usually naiiwan na ito. Unless of course, meron po kayong stipulation doon sa inyong kontrata. Yun po yung kagandahan ng meron kayong malinaw na kasunduan na nasusulat. Dos Compañeras. Need po ba na sa barangay kami magpirmahan at kailangan na nakanotaryo ang sasangla ang kapatid pero po kasi ang property ay nakapangalan sa kapatid niya? Okay. Bakit hindi po ninyo kailangan sa barangay magpirmahan? Ang importante lang po, consistent ang title ng property or yung may-ari ng property at yung nagsasangla sa inyo ay isang tao lang. Kasi kung magkaiba po sila, baka magka-problema po kayo unless there is a special power of attorney. Now, kailangan ba na notarize ito? Hindi naman po requirement for validity. But for purposes of convenience and recording purposes, maganda po na ito ay notarized. At the same time, no, kapag ka po kasi notarized ang isang document at nagkaroon po kayo ng kaso, no, magagamit po ninyo bilang ebidensya at hindi na kailangan pang patunayan ang due execution nito, no, kapag ka dumulog kayo sa korte at inintroduce ninyo ang notarized document because it has become a public instrument at meron pong presumption na duly and executed ang dokumentong ito. Dos Compañeras. My next question po dito, what if yung nagsangla ay ayaw na ibalik ng buo yung pera namin? Ano po ba? Are you in breach? So, importante po, ano ba yung ayaw na ibalik yung pera namin kasi pinarentahan namin. Ano po ba ang nasa kasunduan niyo? Kasi pag may breach po, maari pong siguro, no, magkaroon ng payment, may tinatawag po tayong liquidated damages, no, pag nagkakaroon ng breach. But of course, dapat po yan ay naka-indicate sa inyong kontrata, kasunduan. Pero yun po dapat na pagpapautang, yung amount ng utang, yung principal ay dapat na nababalik po sa inyo. Dos Compañeras. Okay. Meron pong question dito. Sabi niya ganun. Naririmata po ba yung kapag may sanglatira? Yan. Yun ito yung magandang question. Sa sanglatira po, maari pong marimata kapag po hindi nababayaran yung property. Yun yung pagkakautang. So, paari pong pumunta sa korte ang kung sino man para ipa-foreclose. Pareho lang po ng ordinary mortgage. Dos Compañeras. Di pa po namin natatanggap ang bayad ng nangungupahan. Yung may-ari pa din po ang kumukuha ng upa. May karapatan po ba kami na i-demand na sa amin i-remit ang renta ng umuupa? So anong question po ba ninyo? Is ang agreement ninyo, is it ordinary mortgage o is it a contract of antichrisis? Sa ordinary mortgage, yun pong paggamit sa property na nanatili po doon sa may-ari. Bali nagpapautang lang, collateral silbi itong property niya. Sa antichrisis or sanglatira, yun pong enjoyment, gamit, or income ng property, possession of the property, napupunta po sa sumangla. So ano po ba yung kasunduan ninyo? Kasi kung ang kasunduan ninyo ay sangla, ay wala po kayong karapatan na magstay sa property, wala rin po kayong karapatan na mangolekta ng renta doon sa property. Dos Compañeras. So yan po ang ating talakayan tonight. Eto na muna. Dahil malakasan ka kung makinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang panonood online sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant mananalo ka ng malakasang 500 pesos sa DZRH Malakas promo. Atid sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa tanong na sa Civil Code, take note po nakalagay doon sa Civil Code.
ano ang legal na interest rate kung nagkaroon ng delay sa pagbabayad ng utang. Meron pong sumagot na 6.25. Yes po, doon po sa ating, nakalagay po yan doon sa isang circular mula sa Bangko Sentral. Pero ang question po natin is sa civil code. Ano ang legal interest rate kung nagkaroon ng delay sa pagbabayad ng utang? Ang sagot po is 6% per annum. Ayan. So, kung wala po itong stipulation, 6% per annum. Dos Compañeras. Okay. So, ang mga winners po for tonight, yung po mga hindi nanalo, wag po kayong mag-alala. May mga pagkakataon pa rin po kayo dahil matagal-tagal po ang itatakbo ng ating Malakash promo. So, ang first winner po natin, congratulations sa iyo. Ayan. Si Daphne Hidalgo. Ang sagot niya, 6% annually. Yung iba sumagot ng 6%. Siyempre, ang tama pong sagot is 6% annually or per annum. Ang next answer po, our next winner po natin, Melissa S. Uy, congratulations sa'yo! Antabayanan lang po ang message mula kay Attorney Cam para sa pagpapadala ng inyong mga premyo. Anyway, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin. Henry Escalante Dolohan, magandang gabi po. Gayun din, magandang gabi din po sa iba pang mga nanunood sa atin. Hindi ko na nakuha lahat. Pero sa Kiana Marie Liwanagan, magandang gabi sa iyo. And of course, yung mga iba pang hindi natin nabate. Philip HDM, magandang gabi po sa inyo. And anyway, maraming salamat po sa pagsama ninyo ngayong gabi. Merly Shana Roquios ng Cavite, magandang gabi. And of course, lahat ng nanonood tonight, good evening po sa inyo. Antabayan na po ang susunod na programa, ang ating Lunas at Lunas Extension. Nakasama po ninyo tonight, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Happy weekend, everyone!